Niyo po ba nung isang taon, nakailang buwan po tayo na pinag-aralan natin yung The Book of Acts? Ano po? Pinag-aralan natin yung The Book of Acts dahil nais natin na matutunan kung ano ba yung mga lessons doon sa Book of Acts na maaari nating gamitin o maaari nating i-apply sa ating simbahan ngayong 21st century. Yung po bang nangyari ng 1st century, pwede pang ma-apply sa 21st century? At atin pong natutunan at nagkaroon po tayo ng mga 3 lessons dyan na highlight lessons ng ating Book of Acts. Next slide, please. So, nakita po natin na merong highlight lessons at 3 lamang po yung aking sabi sa inyo noon. My clicker is not working, so okay na? Parang nagre-retire na rin to, no? By the way, breaking news, bago po yung ating mixer. Amen, praise the Lord. Ilang taon na po nilang nire-request yan. Hindi ako nakukumbinsi. Hanggat hindi ko po napapatunayan na kailangan na talagang palitan. At talaga pong tayo pinadalhan ng Lord ng isang tao na makatulong sa atin, nag-volunteer at inanalyze yung ating sound system at yung mixer at nakumbinsi niya na ako na kailangan na ng bagong mixer. Opo, at siya po yung ating sinutukoy sound technician ng GMA 7. Alain mo naman, ha? 3 taon na po siyang nagtatrabaho doon. Kami po nung nasa Humunod, baby pa lang to, ganito pa lang to kalit itong babying to. Ngayon po nandito sa Manila, nagtatrabaho na siya sa GMA ng 3 taon. Ha? At siya po ay sound technician doon. Praise the Lord, kasi matagal na tayo naghahanap ng tutulong sa ating sound system. At siya po ay nandiyan sa sound technician, patatayuin natin si Mark Donald. Mark Donald, tumayo ka nga yan po. Si Kuya Mark Donald, yan. Amen. Hulog ng langit. Ha? Muntik ng mabalian. Hulog sa langit So, siya po ang tumulong sa atin at maghapon po siya dito kagabi hanggang alas 7 yata sila inaayos ng ating sound system. So, praise the Lord po dyan at medyo pa yata, may kailangan pa yatang ayusin ng konti. Kahapon nung inaayos nila, mukhang may nadidiscover. Ito po ang problema Sa tagal na ng mga gamit, tuwing aayusin, may nadidiscovering kailangan na ng palitan. So, hindi yata matatapos. Pero open po ang church natin sa mga donasyon nyo. Kasi kailangan natin ng bagong mic daw. Ano kailangan natin, Mark? Bagong mic na naman daw. Yung ating po yatang mic, galing nabili lang sa Divisoria So, kailangan po. So, pray natin yan. Ba't ba ako napunta doon? Okay, so ito pong highlights. Nasabi natin, ang isang highlight ay yung primary driving person or power ng 1st century church ay sino? Bawal sumagot yung asawa ko dahil may leakage. Sino daw po? Amen, Holy Spirit. Talagang obvious na obvious po sa Book of Acts, yung the Acts of the Holy Spirit talaga po yan The Book of Acts, ang title talaga niyan, The Acts of the Holy Spirit through the Disciples. Kaya importante sa 1st century at importante sa church natin ngayon ang paggalaw ng Holy Spirit. Pag hindi gagalaw ang Holy Spirit, wag na tayong gumalaw din, mga kapatid. Wag tayong manguna sa Holy Spirit. So, talagang ina-emphasize natin sa church ang Holy Spirit. Pangalawa, ang primary discipline daw po na ating nakita na pinapractice ng 1st century church ay prayer. Tama nga naman. Pag pray natin tong clicker na to, talagang malapit ko nang ibalibag. Ayan. The prayer daw po. Prayer. Kasi talaga naman bawat problema nila doon, pray. Bawat ganyan, bawat galaw may prayer po. Nakita natin ang importance. Pangatlo, ang sabi po doon ay yung primary doctrine. Na napahamak tuloy sila tungkol sa doktrina na yan. Anong doktrina po yun? Anong doktrina? Naalala nyo? Nakalimutan na kasi tayo. Given na kasi, alam na natin. At saka naniniwala na tayong lahat sa doktrina yon. Pero nung panahon na yun, napaka-radical po ng doktrinang resurrection.
Yan po ang pinangaral nila, kaya sila nakulong. Kaya sila napugutan ng leeg. Dahil po sa doktrina na yan. Ngayon, hindi na natin naaalala yan. Mga kapatid, pag nag-share tayo ng gospel, huwag kakalimutan niya resurrection. Babanggitin niyo po yan dahil yan lang talaga ang nagkakaiba sa ating paniniwala sa ibang relihiyon. Ang mga leaders ng ibang relihiyon, patay pa rin hanggang ngayon. But praise the Lord, ang ating pong Panginoon ay buhay. Amen? I serve a living Savior. He's in the world today. Huwag natin kakalimutan yan. Pero ngayong buwan na to, atin pong bibigyan ng pansin yung primary discipline practice during the first century at nais natin gawin din sa 21st century sa Fairview Christian Fellowship. Kaya po ngayong buwan na to, naisip natin ng ating mga topics ay ibabalibag ko na talaga. Next slide. Yan. Ang ating pong mga topics ay tungkol po sa prayer. So today, ang ating pong pag-uusapan ay about purpose of prayer. Next week, si Pastor A ay mag-uusap sa atin. Ano ba? May prerequisites ba yan? So ito po yung mga suggestions lang. So I gave them, yung ating mga speakers, binigyan ko po ng freedom na mag-finalize kung anong gusto nilang topic o text. Basta alam nila na ito ang theme natin. Okay, ito po, prayer persistence, prayers promises, and power. So, huwag po kayong mawawala sa 5 linggo ng Marso para po tayo mapalakas ang ating kaalaman tungkol sa prayer dahil yan po ay napakahalaga. At dahil napakahalaga po ng prayer sa ating simbahan, dito po sa Fairview Christian Fellowship, tayo po ay merong tinatawag na mga slides na kailangan. Next slide. Po ako ng konting statistics pero ang nahanap ko parang ang tagal na po yata ng statistics na to. Sa US po ito, mataas pa nga ang percent ngayon. Hindi ko alam kung ba't wala na sigurong nagsasurvey ngayon tungkol sa prayer sa US. Baka mababa na. But this survey showed na marami po, 87%, at kahit daw po hindi nasasagot ang kanilang panalangin, sila po nananalangin pa rin. Di maganda po yun. And 85%, ang sabi nila, hindi naman daw failure kung hindi, ibig sabihin, insisted that they could accept God's failure. Tinatanggap nila kung hindi nasasagot ang kanilang panalangin. 13% lost their faith because of prayers were unanswered. And 54%, sabi nila, hindi daw God's will, kaya hindi binigay yung Lord's will, nung Lord ang kanilang prayer request. Sa Newsweek naman, may poll daw po na ginawa, is God listening? At ito daw po yung mga pinag-pray ng mga tao. No? 82% ay pinag-pray, syempre, yung health and success, karaniwan naman po yan. 79%, ganyan, and then trabaho, of course. Pati po sporting event, pinagpe-pray nila. Okay. Manalo si Golden State, ganyan. 36% daw, sabi dito, never prayed for financial or, impressive. 36%. Until you minus that from 100%, ibig sabihin 64% ang nagpe-pray for financial success. Siyempre, sino namang hindi nagpe-pray para sa ganun? Ano po? So, natural lang po yun na tayo ay nagpe-pray tungkol sa mga bagay na to. Pero ang tanong, ano po ba kaya yung purpose ng panalangin para sa atin? At ang sabi po dito sa next slide, yan. Ito po yung ating pag-uusapan na purpose ng prayer life. Yan po ba ay to get from God, or ito po ba ay para ang Diyos mismo ang ating makuha? Is it to get or God mismo ang ating pakay sa pananalangin? Ano po ba ang dinidemand natin sa ating Diyos? Ayan, sige po. Sa tayo tumayo at meron po tayong babasahin na verse sa Philippians 4, 6, and 7. Buksan po natin ang Bibles natin. A very familiar phrase, a familiar verse po yan. Philippians chapter 4, verses 6 to 7 lang muna. Okay, Philippians, nandyan po yan bago mag-Colossians at pagkatapos ng Ephesians. At yan po ay nasa page
Sabi po dito, sabay-sabay tayo. Ready? Go. Do not be anxious about anything. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sabi sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon. Kayo mismo ang nag-encourage sa amin, O Diyos, sa iyong salita na huwag maging balisa. Expert kami dyan, Lord, sa pagiging balisa at sa pagwo-worry. And yet, you have commanded us to pray instead. Thank you, Lord, sa iyong salita na iyo pong bibitiwan ngayong umagang ito at nawa yan po ay lahat magmula sa iyo, Holy Spirit, at amin pong inaangkin na hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan ang iyong salita. Ito pong amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Puna po tayo. Kalahin mo, do not be anxious daw. Nakakahiyaman aminin. Habang pine-prepare ko ang sermon na to, ako'y anxious. Kaya wag po kayo magsisermon kasi ang unang makukonvict kayo. Do not be anxious daw. So, habang ako'y nagiging anxious, sabi ni Lord, chillax. Simplihan mo lang. Ano ba talagang gusto sabihin ng Panginoon sa mga verses na yan? Ano po ba talagang purpose ng God sa pananalangin? Bakit ba talaga? Para ba talaga tayo ay mag-demand, oh Lord, pagalingin mo ako. Siyempre, may sakit. Ipipray mo, gumaling. Ano pa ba naman ipipray mo? Wala nga naman, pag-pray mo, lumala. O ano po kaya? Ano ba ang primary? Ano ba, Lord, ang mensahe? Anong simpleng mensahe? Ang primary discipline, pinaka-importante sa bawat isa sa atin sa church. At ano ang primary purpose ng ating pananalangin? Ang primary purpose po ng ating panalangin, ang pinakalayunin, ay ang mapalapit tayo sa Panginoon. Purpose of prayer is getting a hold of God, not necessarily the answer. Ibig sabihin, kung ibigay man ng Lord ang answer, okay rin, bonus. But really, prayer is not to inform God. Alam na niya yun eh. Hindi siya Diyos. Tayo pong lahat ay, kapag tayo nananalangin, napapalalim po ang ating connection sa Panginoon. At habang ginagawa natin yan, habang lalo tayong nananalangin, lalo natin siya nakikilala, lalo nagiging aligned ang puso natin, ang isipan natin sa puso at isipan ng Panginoon. Kaya yung ating mga panalangin nahuhubog, nababago. Bakit? Ang napapanalangin na natin, habang nakikilala natin siya, ay yun na lamang naka-align din sa kanyang kagustuhan. And then, talagang sinasagot yun. Puro yes yun. Yun ang promise ng Bible. So, ang panalangin po, pag ganito ang layunin, ay talagang glorious cycle. Ibig sabihin, pataas lang ng pataas ang ating pagkilala sa Panginoon. Sabi nga ng isang author, the purpose of prayer is that we get a hold of God, not of the answer. So, ang layunin, ang pakay, kaya tayo nagpe-pray, siguro hindi natin alam talaga, siyempre, kung bago lang tayo sa buhay Kristiyano, kaya ka nga nagpe-pray, para yung hinihiling mo, yung kailangan mo, maibigay sa'yo. Siyempre, natural lang yun. Totoo naman yun. But really, ang purpose ng panalangin ay to get a firm grip, ano ba yung a hold? To hold on to God, a firm grip, or to hold on to God. Not really to get the answer. Not even to inform God. Lord, kailangan ko po ng pang-tuition fee. Alam na ng Lord yun. Hindi niya kailangang mabasa sa dyaryo yun. Neither is it to convince God or force Him into giving what we are asking for. Hindi po yan. Hindi nyo sinisigawan ng Diyos para ibigay sa inyo yung inyong hinihiling. Hindi po. The primary purpose is to be with God, to know God even more, to glorify and please Him, to simply talk with Him as you would a friend. Ayun naman ang gusto ni Lord. Sabi ni Jesus, I have not called you slaves or servants. I have called you
Friends. Magiging friend mo ba yung hindi mo nakakausap man lang? O text man lang? The implication is, if we do not pray, we will not get a hold of God. We will not get a firm grip on God. Kaya nga po may nagsabi, the great tragedy of life is not an answered prayer. But what? An offered prayer. Hindi ka nag-pray. Hindi ka nag-pray. Yun daw ang tragedy of life. Bakit? Abay, na-miss mo yung iyong friendship with God. Na-miss mo yung pagiging mas malalim ang iyong kaugnayan sa Diyos. Na-miss mo yung pagkilala sa Kanya ng mas mabuti pa. Kasi hindi ka nagpe-pray. Sabi nga sa kanta, oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Napakarami nating namimiss kapag hindi tayo nagpe-prayer. Conversely, sa kabilang banda naman mga kapatid, hindi porkit nakuha mo yung sagot sa panalangin mo, ay napapalapit ka sa Diyos. Tama ba yun? Minsan nga po kung kailan pa binigay yung sagot sa panalangin, lalong napalayo Naranasan nyo na ba yan? Di ba? Yung wala kang trabaho, wala kang income, pray. Attend yan ng Ignite. Ignite, lumulod, lahat ginagawa. Ano magkatrabaho na nangyari? Ay, may prayer meeting pala. Ay, may simba ba ngayon? Ay, linggo pala. Biglang nagkakagulatan Kaya sabi ng isang author, faith is not proven true by answered prayer, but by unanswered prayers that do not make us waver or give up on God. Ang tunay na pananampalataya ay hindi napapatunayan ng mga sagot na panalangin, ng mga panalangin ninyo na nasagot. Hindi. Ang tunay na pananampalataya ay napapatunayan sa pamamagitan ng mga panalangin hindi nasasagot, pero hindi nagiging dahilan upang tumalikod kayo sa Diyos. Amen? Yun po ang totoo, yun ang tunay. Kaya nga po, sa ating verses ngayong umaga, tayo po'y pinapaalalahanan at pinalalakas yung loob natin o encourage at inihimok tayo na ni isa man lamang, not one. Ni isa man lamang. Galing Not one, sabi diyan. Sabi po sa verse 6, first part, sabi niya, do not be anxious about anything. Okay? Literally po, pag tinranslate niyo yung original na lengguwahe niyan, ang dami pong words niya, 1, 2, 3, 4, ilang na words yan. 2 salita lang po yan sa original. Ang unang salita, not one. Pangalawang salita sa Griego, be anxious about. At ganun yung pagkakasunod-sunod niyan. Nauna yung not one, be anxious about. Yun ang literal na translation word for word dun sa Griego. Ay ngayon, ito pong be anxious about ay isang salita na verb, action word. Ano pong action word yan? Yan po ay, ang pakahulugan ay the subject o yung sinasabihan, kasi ang ano niyan, kausap ni Pablo, yung mga taga-Pilipos, not one, be anxious about. Ibig sabihin, ni isa, huwag kayong magpakabalisa. Okay. Yung word na magpakabalisa, yun po ay isang verb. Ang tawag po doon ay the subject produces it. Ikaw mismo ang gagawa nun, nung action na yun, na huwag magpakabalisa. Tayong gagawa nun. At ang tense po nito ay present progressive. Pang ngayon, pang kasalukuyan, at tuloy-tuloy. Ibig sabihin, hindi natatapos. So habang meron kang kinakaharap na problema, ngayon, ang sabi sa verb, ngayon, gawin mo to. Huwag kang magpakabalisa ngayon at tuloy-tuloy.
Ano po yung challenge dyan? Kasi tayo minsan siguro, siya nag-pray, o tapos nawala na yung kaba mo. Maya-maya, naalala mo ulit, kaba ulit. Mamaya, ulcer na. Hindi ba? Pwede, sa verb na to, present progress, present active, ang tawag dyan ay, the subject produces and experiences the action as a progressive or ongoing action in the present, pangkasalukuyan. At ito po ay isang command. So sabi po dyan, nothing should cause you undue concern or anxiety. Ano ba yung anxiety? It's a feeling of worry, nervousness, or unease about something. Kasi pag merong uncertain outcome, mga kapatid, totoo naman, di ba? Natural lang naman, di ba? Nakabahan tayo, mga kapatid. Bukas na yung eksaminasyon ng mga bata. Wala ka pang pambayad ng yung ganon, yung pambayad sa period na yan. Hindi mag-exam pag walang bayad. Ba't hindi ka kakabahan? Ano ka ba? Tuod. Kakabahan ka, normal lang po yun. Pero tayo mga Kristiyano, we are not called just to be normal or natural. As Christians, nasa atin po ang banal na spirito and God calls us to be supernatural. Kaya tuloy, yung mga ganito ang testimony, hindi ba bukas na yung deadline mo? Oo. Napapagkamalang mga baliw ang mga Kristiyano. Tama? Bakit? Mas kinakabahan pa yung isang tao kaysa doon sa Kristiyano. Bakit? At peace siya. Hindi siya nag-aalala eh. Supernatural, mga kapatid. God calls us to be supernatural. Ngayon, ang problema natin, mga kapatid, binaligtad natin to. Anong ginawa natin? Be anxious about not one, but 101. 1,001. Abay, sa dami nga naman ng alalahanin ng buhay. Aber, ang daming may sakit. Parating problema ang pera. Sino bang walang problema dyan? Yung nanay ko po nga, umiyak eh. Yung panganay namin, nagpaalam, magmimisyonera eh. Ang anong reaksyon ng nanay ko na asawa ng pastor, anong reaksyon? Umiyak. Bakit? 4 pa yun. 3 pa yung mga kapatid na pinaaral eh. Ano ba naman po sweldo ng nanay ko ng 200 pesos? Huwag nyo na itanong kung anong 19 yun. Ang liit, teacher, public school teacher. Nung panahon na yun, ang public school teacher, pakaliit ng sweldo kumpara sa private. Ngayon, baligtad ng mundo. Tama? Yung private, hindi makahabol sa public. Nung panahon ng nanay ko, kaya nagtatrabaho pa siya. Tatrabaho siya sa Jose Abad Santos High School, doon ba sa may Tondo ba yan? Saan? Tapos, sasakay pa siya ng jeep, punta siya ng Philippine Women's University, magturo ng English. Kasi kulang ang pera namin. May gusto ko pa magdoktor. Kalain mo. Paano kayo hindi mag-aalala? Abay, doktor po ako ngayon. Doktor na ako. So, yung mga pag-aalala ng panahon na yun, ngingitian mo na lang ngayon. Sabi nga po nung aking kakilala dito na napakatalinong tao, tago na lang natin sa pangalang Balong. Pag may problema, ano sagot ni Balong? Lilipas din yan, Dok. Pag birthday nun, batiin mo yun ng birthday. Happy birthday, Balong! Anong sagot? Lilipas din yan. Wala kasi siyang blowout, lilipas na rin niya. Bukas, wala na yan. Lumilipas din po yung mga alalahanin natin ng buhay. Yung nanay ko namatay, may pera. Yung tatay ko na pastor na ang 50 pesos, 3 simbahan inaalagaan niya sa Tuwi, Batangas, sa kung saan-saan. Namatay, may pinamana pa sa amin pera eh. Hindi yung mga alalahanin ng panahon na yon. Anong ginagawa nila na? Nginingitian na lang. Bakit? Lumipas din, mga kapatid. Lumipas din. Anong alalahanin natin sa buhay ngayon? Ano? Lilipas din yan. Huwag lang tayo bibitiw sa Lord. Amen? So ito pong ating mga alalahanin. Sabi dito, huwag niyong dagdagan, huwag niyong gawing binaligtad eh. Naging 1 and 100.
Huwag nating babaliktarin. Not one, be anxious about. Sabi po, hindi po be anxious about not one, but 1 in 100. Hindi po yan ang ating gagawin. Ano pa pong sabi diyan? Sabi doon sa verse, do not be anxious about anything, or not one, but in everything. Ano naman ang transliteration nitong in everything? Sabi, but in all. Lahat. In all. Ayun, mapapansin nyo po yan, pag inaral nyo yung salitang yan, kapag dinagdagan mo daw po yung original na salita na all na yan, pag dinagdagan mo ng negative term, yung root word ng all, alam nyo ang mangyayari? It will be the same word as not one. Ano ibig sabihin? Pareho. Ha? Ano? Ibig sabihin pareho. Anong ibig sabihin pareho? Ang pinag-uusapan pala mga kapatid sa usaping pagiging warrior, magiging balisa sa buhay, sa mga daming problema ng buhay, ay usaping all or none. All or none. Alam nyo ba, pag kayo nag-exercise, ang muscle ninyo ay kailangan may stimulus. Pag naabot niya yung stimulus na level na yun, magkocontract siya, all, full contraction. Ganon din yung nerves nyo, yung neurons. Merong threshold na kailangan marating. Pag narating yung minimum threshold, fire. Magpa-fire yung neuron ninyo sa brain, sa kung saan-saan. Pag hindi naabot yun, hindi nagpa-fire. All or none. Kailangan maabot yung threshold para mag-fire. At pag nag-fire, all the way, 100%. All or none po ang usapin sa usaping pagkabalisa at pananalangin. All or none. Pareho po ng usaping pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Pag nag-follow up po kayo ng bago ninyong sinyera ng gospel, may follow-up question po yun. Palagay mo, ilang kasalanan ang napatawad sa iyo ng Panginoon? Binilang. Tapos sabi niya, ay ang dami yata. Dami. So ang sagot ganito, naging training to sermon na to. Ang sasagot nyo ganito, kapatid, pag ang sinabi mo ay marami, ibig sabihin may konti pa na natitira na hindi pa napatawad. Ang sabi po sa Colosas 2:13 ba yan? All your sins have been forgiven. Wala nang natira. All your sins have been forgiven. Kung naniwala ka na yung kamatayan ni Kristo sa krus ay para sa iyong mga kasalanan. Bakit? Buhay ka na ba nung 2,000 years ago? Nung pinako siya doon? Wala ka pa nga eh. O anong kasalanan na ang nagawa mo noon? Nung nandun siya sa krus? Ilang kasalanan na nagawa mo doon? Wala pa. Hindi ka pa nga buhay eh. So lahat po ng kasalanan mo, future tense. Napatawad na. Lahat. Kasi future lahat, tama? All or none, ganito rin daw po ito sa ating mga pinagkakaabalahan sa buhay. All or none. Sabi, but in everything, anong gagawin? By prayer, which is a worshipful attitude of the mind, and by the petition, which is an expression of your need, okay daw po yan, gawin nating expression yan, with thanksgiving, which is acknowledging God's goodness, whatever He sends you, let your requests be made known to God. So, not one, but all. Not one ang maging dahilan ng pagkabalisa. But all yan, i-convert mo sa all, prayer. Ilapat mo sa prayer ang lahat na yan. Then, after an encouragement, sabi po dito, a classic exhortation po ito. Not to fret, not to worry about anything. Tapos in-encourage tayo na instead pray about everything. Paul delivers a promise. Ano po yung promise niya? And, verse 7, and the peace, nababasa niyo ba? Parang mahirap basahin. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds. Hearts and your minds. The peace of God not only suffices but surpasses. Yung pong ating kapayapaan ng Diyos ngayon. Liwanagin natin yan. Yung kapayapaan na yan ay hindi tayo ang gumawa. Ang producer ng kapayapaan na yan ay isang Diyos. At yan ay nakalaan lamang doon sa mga already have peace with God.
The peace of God is a blessing that only those who have peace with God are entitled. Kasi hindi naman niya nauunawaan ng mga hindi anak ng Diyos. It acts as a sentry or a security guard to guard the believer's heart and believer's thoughts from all anxiety and despair. Kaya importante po na malaman niya, the peace of God suffices, not just suffices, but surpasses. Maalala po natin na binanggit din ni Kristo yan sa kanyang pananalita. Sabi niya, basahin natin sabay-sabay. Ready, go! So yung peace na yan, galing kay Jesus, galing sa Diyos. Not as the world gives, kaya hindi maiintindihan ng hindi Kristiyano. Bakit? Meron silang sariling intindi, yung peace na binibigay ng world. Eh hindi yun ang peace na binibigay ng Diyos, ni Kristo. Sabi po sa verse na yan. It is beyond comprehension, it defies natural laws of human emotions and thinking. It's supernatural, it is from the Holy Spirit. That's what Paul refers to sa isa niyang verse sa Philippians 3. Sabi niya, now to Him who is able to do far more. Yan ang kakayahan ng Diyos, to do far more than you ask. Sabi niya, mihiling ka nito, kaya niyang bigay. Mas malaki dyan. Mihiling ka nito, far more. More na, abundantly pa, exceeding pa, sabi sa ibang translation, according to the power working within us. Sabi niya, that's what Paul is referring to in this doxology. Kaya nga po he declares, and sabi ng isang author, God's capacity to meet His children's needs far exceeds anything that you can request. In prayer, which is in Philippians 4, 6, and 7, or by way of anticipation, which is Ephesians 3:20. Ito po daw ay nagkakatotoo sa pamamagitan ng kapangyarihan na nasa atin, nasa mga buhay natin ngayon, sa pamamagitan ng Holy Spirit. The primary driving power of the Christian, the Holy Spirit. So when we pray, we don't necessarily get our desired answers. Why? Because the purpose of prayer is actually to get a hold of God. Not necessarily the answer. Your prayers, when done properly, will lead you to a better understanding or knowledge of God. In this case, we get to claim the promise of the peace of God that surpasses all understanding. Dito po sa ating mga verses, ano po ang kinalaman ng ating take-home idea sa verses na binasa natin? Makikita po natin sa Philippians, ang konteksto po niyan, si concern number 1. Si Pablo, concerned siya sa Philippians church. So sabi niya, stand firm. Pangalawa, may nag-aaway na 2 babae doon. Hindi ko alam kung nagsasabunutan. Pero sabi niya, I plead with Euodia. And I plead with Syntyche. Magkasundo kayo. Humingi pa siya ng tulong doon sa my true companion. Pagkasunduin mo sila. Kasi sila po yung mga So sa early church, may bangayan na, may bangayan. Ano pa yung concern niya? So 3 concern na dyan. Pang-apat na concern niya, ay rejoice. Sabi niya, rejoice. Tandaan po natin, bakit niya kailangang yan? Kasi tatandaan niyo po yung Philippian church is one of the Macedonian churches na sabi in their extreme poverty, they generously gave their offering. In fact, yung Philippians po ay thank you letter ni Pablo sa Philippians dahil doon sa gift na binigay nila kay Pablo. At itong Philippians church na to, kahit mahirap po sila, persecuted sila, nagbibigay sila ng love gift. So sabi niya, rejoice, kasi kailangan ng rejoicing siguro doon. Ano pa? Kailangan din ng gentleness. Hindi ko alam kung anong sitwasyon na kinailangan ng gentleness. Pero I submit this morning na kaya sinasabi po niya yung not one be anxious about or do not be anxious about anything. Ito po yung tinutukoy niya. Ito yung mga concerns ni Pablo, ang concerns sa Philippian church. Na sabi niya, i-turn niyo yung mga concerns na yan, turn it into prayers, petitions, thanksgiving, and then you will experience the joy and the peace that surpasses all understanding. Tandaan natin, nung sinulat ni Pablo to, nasa preso po si Pablo. And yet, ang theme ng Philippians, rejoice. Tayo nga, hindi lang tayo makasakay ng jeep. Ang tagal-tagal natin naghihintay. Paano ka magre-rejoice? Minumura mo na lahat. Pati buwan at araw. Aber,
to nakapiit na, nakakulong pa, nakakadena pa siguro, rejoice. Sabi niya, rejoice. Naalala niya siguro, yung pangako sa Isaiah 26 verse 3, ano sabi doon? Basa, lahat tayo, basa, ready, go! You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Tingnan mo yan. Naalala po niya yan. In other words, out of Paul's concerns, and even in his situation in prison, kinonvert niya lahat yun into prayer. He turned to the Lord, and out of that prison, nakalabas ba siya sa preso? Hindi po. Natagalan pa. He got to know the peace of God. In that situation, kinonvert niya yung aalalahanin niya, kabalisahan niya into prayer, and then he experienced the joy even in that situation. Because the primary purpose of prayer is God. When we turn all our anxieties, concerns, situations, circumstances into prayers, petitions, supplications with thanksgiving, we will get to know God in a new, deeper, more intimate way. Whatever situation na payagan sa inyo ng Lord, kapag kayo napaluhod at napanalangin, yan po ay pagpapala. Bakit? Dahil mapapalapit kayo sa Lord. From another point of view naman, ano ba ang success in prayer? Success in prayer is not necessarily getting what you want, but in being drawn closer to the Lord. Pag napalapit kayo sa Panginoon, successful yung prayer na yun. Because the nearness of God is your good. Sabi po sa isa sa mga verses na naalala ko nung ako'y bata pang Kristiyano, panghawakan niyo yan. Psalm 73. But as for me, the nearness of God is my good. Ang pananalangin po ninyo ay hindi para sa good ng God. Ang pananalangin natin is for our nearness to God, and it is my good, your good. What does your prayer do for God? Naisip niyo ba yan? But prayer draws me nearer to God, causes me to be near to God, and the nearness of God is my good. Yung Lord's Prayer po, anong matututunan natin dyan? Unang salita pa lang, the Lord, our. Ibig sabihin, tayo po ay hindi mag-isa. We are not alone. It's a community. Father, He is a relatable. Tayo po ay may mga father na hindi perfect, but we have a perfect Father in heaven. Who? Hindi po siya tao, hindi po siya bagay, hindi po siya it, hindi siya that, hindi siya what. Who? Person siya. We can relate to Him because He is a person. And though He is relational and personal, He is Almighty God. He is in heaven. And though He is relational and personal, He is holy. And we are sinners. At sa harap niya, wala po tayong may pagmamalaki. And yung pangalan po niya, there's no other name under heaven or earth whereby man shall be saved. Meron siyang kingdom. His kingdom shall come. Though He is a relational and personal God, He is also King. Huwag natin kakalimutan yan. The heaven is His throne and earth, tapakan lang po tayo niyan. At meron siyang kalooban. Yung kalooban na yan ay kawangis natin. Tayo ginawa sa wangis niya. May kalooban din tayo. At ang Diyos may kalooban din. We are made in the image of God. At yung kalooban na yan, hindi automatic na susunod sa mundo. Bakit? Sinong naghahari sa mundo? Si Satanas. Pero sa langit, automatic po yun. Sa langit, ang kalooban ng Diyos ay nasusunod. His will is always done in heaven. Kaya tayo nananalangin because kilala natin siya that He is a generous God. He will always give what we need, not necessarily what we want. He is a loving and giving God. He who spared not His only begotten Son, but gave Him up for us all. Why will He not also give us all things? With Him, all things. And He is this day, sinasabi natin, He is dependable. Ang kailangan natin ngayon natin hihingin. Bukas, may iba tayong kailangan, bibigay din niya yun because He is a dependable God, He is a loving God, He is a consistent God, He is faithful God. Kahit po tayo ay parating minsan ay nagkakamali, hindi tayo faithful, siya hindi nagbabago. Kaya kahit yung pagkain natin sa laman, pwede niyang ibigay. Pero more than that, He is also the living bread. At sabi, hindi na magugutom ang lahat ng kaluluwa na may Kristo. Hindi na mauuhaw muli sapagkat siya ang buhay na tubig. And the flesh is for our redemption that He has given us. At siya po ay
parating nagpapatawad. Napakarami na nating beses siyang binigo, pero parati tayong pinapawad. At dahil dyan, sa buong Lord's Prayer, mga kapatid, yung huling yan lang ang parte natin. Yan lang ang inulit sa susunod na verse. Basahin nyo sa bahay yan. Matthew 6 po yan. Yan lang ang ina-expect niya na gawin natin. Bakit? Pinatawad ko kayo eh. Dapat patawarin niyo yung iba. Hindi pwede tayong hindi magpatawad, mga kapatid. Hindi pwede. Prayer is getting hold of God, not necessarily the answer. Get a hold of God. Pray about all things. Be anxious about not one.